Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na inirekomenda nilang palawigin pa ang 2 buwan ng 2 buwan ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Isinumite ng Department of Agriculture ang panukala sa National Price Coordinating Council matapos mapasok noong June 13 ang 1 buwang pagpapatupad ng price cap sa bigas sa buong bansa. Ayon kay Laurel, kailangan ang karagdagan 2 buwan dahil nasa panahon tayo ngayon ng lean months o mababa ang produksyon ng palay. Bukod niya dito, ilang retailer ang nagtaas muli ng presyo at sinamantala ang sitwasyon. Hinihintay na lang ng DA na aprobahan ng Office of the President ang nasabing panukala. Sa ibang balita, unti-unti nang dumadagsa sa Liwasang Bonifacio ang mga miyembro ng INC o Iglesia ni Cristo na nais mag-rally sa lugar ngayong araw. May report si J.M. Thompson. J.M. Joshua, narito nga tayo ngayon sa may Liwasang Bonifacio kung saan nagsisimula ng madagdagan yung bilang ng mga rallyista. Maaga pa lamang ay nakabantay na yung mga otoridad para tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan at ang kaayusan sa isinasagawang rally dito sa lungsod ng Maynila. Kahapon nga ay nabigyan ng permit ang kanilang protesta sa may EDSA White Plains. Pero ayon sa Quezon City Administration, 1 araw lang ang ibinigay na pagkakataon sa mga rallyista kahapon. Kaya kagabi sa kanilang gawain ay inanunsyo na itutuloy at lilipat ang kanilang grupo dito sa Liwasang Bonifacio. Kaninang madaling araw naman ay agad na inanunsyo ni Mayor Isko Moreno ang suspensyon ng klase sa lungsod ng Maynila. Nagpaalala rin ng punong lungsod tungkol sa mga kalsadang itinara bilang paghanda sa maaaring epekto ng gawain sa trapiko. Nananatiling sarado ang Ayala Bridge simula pa noong Martes habang ang ilang kalsada sa Maynila kabilang ang CRB Menzola ay sarado na rin. At ang Liwasang Bonifacio kung saan gaganapin na ang rally. Ilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi kakailanganin ng permit ang isasagawang rally dito sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park. Kaugnay nito, mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa gawain dito sa Liwasang Bonifacio. Ang ilang mga rallyista kagabi ay hindi na umuwi at lumipat na lamang dito sa Maynila at dito na sila nagpalipas ng gabi. Naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para agarang matugunan ang anumang posibleng insidente o emergency sa gitna ng kilos protesta. Sa ngayon, Joshua, tuloy-tuloy pa yung daloy ng mga sasakyan dito sa harap ng Liwasang Bonifacio pero mamaya ay inaasahang kakapal na nga yung trapiko dito. Kaya naman tinapayuhan ng Manila City LGU na planuhin na ng mga motorista ang mga rutang kanilang dadaanan para hindi maipit sa traffic. Samantala, Joshua, sapat naman yung mga kapulisan na nakabantay sa kaayusan at kaligtasan ng kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio. Sa mga oras ito, batay sa huling tala ng Manila Police District, mahigit 700 na yung bilang ng mga individual na bahagi ng rally ngayon at inaasahan namang madadagdagan pa ito. Mahigpit din yung kanilang pagbabantay sa kaayusan ng gawain, pati na rin sa lagay ng trapiko. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa inyo sa studio, Joshua. Maraming salamat, J.M. Thompson. Samantala, naabot na ng Pilipinas ang upper middle income status noon pang taong 2023. Ito ang kinumpirma ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort sa panayam ng Rise and Shine Pilipinas. Ang pahayag ay reaksyon ni Ricafort sa ulat ng World Bank na naabot na ng Pilipinas ang upper middle income status noong 2025. Ayon kay Ricafort, hindi agad naramdaman ng mga Pilipino ang pag-angat ng pamumuhay dahil sa epekto ng pandemic mula pa noong 2020. Ipinaliwanag ni Ricafort na naabot ng bansa ang upper middle income status dahil sa isinagawang reforma ng Administrasyong Marcos, tulad ng paglaban sa korupsyon at paggawa ng mga panukalang batas na nagpapaangat sa pamamahala sa bansa. Kumbaga, 3 taon mahigit na mula nung March 2020 hanggang July 2023, pandemic time yon. Ngayon, 3 taon na normal na yung ekonomiya. Kaya katunayan nga,
bago ditong last year, no? Yung economic growth consistently at least 5 to 6%. That is still among the fastest growing nations. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.